malampasan natin ito at hindi magagawa lamang natin yan kapag natukoy natin kung sino ang pinakamalaking isda. Mukhang pasalungat nga po no? O, di ba? Mukhang pasalungat nga. Mauhuli na Sinira yung balisasa di ba? At saka parang... Kapampangan yung balisasa, alam mo ba yun? Oo. Parang... Mauhuli mo na yung isda Bigla nag-time out. Akala mong yung pinatid niya yung... Di ba? At saka walang hearing, katagal-tagal. Oh, yun pa. Pareho Senate Blue Ribbon tsaka ICI. O tinangka niya na mag-resign muna. Pagkatapos biglang nawala na. Isipin mo naman yung pagkatapos ni Gutesa, nag-resign, pagkatapos hindi na tumawag ng meeting. Tigil muna. At pagkatapos sasabihin niya ngayon, kinukuha ko uli. Teka muna. May maniniwala pa sa inyo. Resulta na po tayo ng ating... So ayun mga kababayan, matindi itong banat ni Senador Marcoleta kay Ping Lacson. Sabi niya, mahuhuli na sana ang walaking isda. Kaso sinira daw ang balisasa. At ngayon nga mga kababayan, babalik daw ng Blue Ribbon. Pagkatapos daw mag-resign. Tapos kukunin ulit yung Blue Ribbon Committee. So sabi ni Senador Marcoleta, tingnan natin kung may maniniwala pa sa inyo. So ayun nga mga kababayan, tila ba yung taong bayan ay katulad nyo na nanonood ngayon, talagang yung iba sa inyo ay dismayado sa ginagawang hearing ngayon sa Senado. Dahil bakit nag-resign tapos babalik, di ba? Kaya nakapagtataka siguro itong mga to ay may tinatago talaga mga kababayan. So balikan natin yung sinabi dito ni Senador Marcoleta dito sa Pero ang napapansin ng marami, Sen, ay mukhang iba na yata ang gustong imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Parang kayo na mismo. Ba't mo naman nasabi yun? Parang may CCTV, tapos kayo yung tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayong iniimbestigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping na nagpakuraw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung nasaan. So nagtanong-tanong yata. Ngayon, hindi malaman kung nasaan. Ngayon, tinanong siguro, paano nyo mapapasabpina kung hindi nyo alam kung nasaan? Basta i-course ko yung sabpina sa opisina ni Senator Marcoleta. Sabi ko naman sa sarili ko, paano niya gagawin yun? Uutusan niya ako? Ibibigay yung subpina sa'yo para dalhin kay gano'n ba yan? Para utusan niya ako? Parang hindi na ganito yung yung legal at kung ano yung dapat na tuntunin namin sa Senado. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo senador. Di ba? Anong dahilan? At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga. Dinala lang sa Kaya tatanungin ko siya, bakit mo ginor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-course sa akin? Sino ka ba? First of all, nasaan ang authority? Bakit mo sa akin i-course? Tsaka bakit pa CCTV ka? Sabi, dapat daw hindi ako onion skin. Hindi ako onion skin. Pero tinatanong ko, tama ba yung ginagawa mo? Ba't kinakailangan kunin mo yung CCTV na dumating si Gutesa sa aking opisina? Kinunampan niyo kung anong oras At kung sino yung sumundo. Alam ka naman, pasusundo ko yung hindi ko kilalang tao o sunduin mo, merong isang taong nagngangalang ganito, nangako siya na pupunta rito, tingnan mo kung makakarating, kung hindi, wala tayong magagawa. Nagkataon naman, dumating. So dumating daw at dinala sa aking opisina. Kanina pupunta yung tao, hindi ka akong kausap. Nini-expect ba niya na sa kanya pupunta? So tatanungin ko lang sa kanya, is there anything surreptitious or criminal? So, ibig ba sabihin, under surveillance ako sa'yo, sino ka ba? Ito yung punto Kaya, alam mo, natin sa pinag-uusapan natin, hindi ba tayo iisang layunin natin? Hindi ba tayo magkasangga rito? Ano bang pakay mo? Akala ko ba sinusuri natin, tinitingnan nating mabuti, alang-alang sa kapakinabangan ng ating bansa, na sa laula ng ating bansa. Ang aking pakay, matukoy natin kung sino ang malaking isda. Tama. Ba't tayo mo kung tulungan dito?
Dating na tulungan mo kung ano pinaggagawa-gawa mo. Di ba? Ang gusto mo makarinig ng ganito salita, subukan mo. Hindi ako nag-umpisa nito, ha? Silang nag-uumpisa nito. Kung ano-ano, nag-i-interview siya, o yan, pinalutang niya, i-course niya yung sabina sa aking opisina. Subukan mo. Yun ang masasabi ko sa'yo. Tapos na tayo. Sen, ito ay, November, ano na ba ngayon? 7. Meron pang dadaan ng mga peche. Baka akala nila, ito, live ito, ha? Kaya nga po, Ano ba tayo ngayon, 7? 7 po ngayon. Oo. Titingnan ko lang yung kalendaryo, ha? Kasi may napansin lang ako sa kalendaryo, Kalendaryo. November 7 po ngayon, Friday. Meron pang dadaan ng mga peche. Ito, November 16, November 17, November 18. Hindi, November 14 naman daw yung sa kanya, di ba? Yung hearing. Mag-i-hearing daw siya November 14, hindi ba? Ayun nga daw. O anong kinalaman ng 16, 17 at 18. 17, 18? Hindi ko rin alam. Tinatanong ko lang sa inyo, baka ano ba yung November... Ba't mo sa akin tatanungin ako, yung kalendaryo ng Blue Ribbon ang tinitingnan ko. Ako sa bagay. Magkaiba tayo ng kalendaryo. So, ang gusto siguro sabihin nito ni yung rally na gaganapin, no? November 16, 17 at 18. Kasi medyo na lang si Senador Marcoleta dahil nga dito sa sa bangayan dito nga sa tirada sa kanya ni Lacson na tila siya na yung sentro ngayon, mga kababayan. Siya na yung binabanatan ngayon dahil nga dito sa binanggit ni Gutesa. Sinasabi ko lang, wala akong kinalamanan sa kalendaryo. Ang ating pinag-uusapan dito, bakit sila gagawa ng isang bagay na wala sa tuntunin? Unang-una, under surveillance ba ako? Ba't kinakailangan tingnan mo yung CCTV? Kung yung bang pagpunta ni Gutesa doon ay kinapalooban ng isang bagay na maaring labag sa batas, o meron akong iniisip na labag sa batas, iniisip ba niya na doon kami magkikita sa opisina ko? Open ako eh. Ang sa akin ay malinis, open. Kaya wala akong tinatago eh. Di ba? O gusto niyang marinig ko kung ano yung pinag-usapan namin. Ito yung problema eh. So pag tinanong ko, under surveillance ba ako? Ay, hindi naman, siguro. Ba't mo ginagawa ito? Gusto ko rin malaman ng mastermind. Di ba? Mukhang taliwas nga po. Taliwas nga eh. So, ibig sabihin nito, lumilitaw. We are not on the same page. Iba yung layunin mo sa layunin ko. Ako, mula't mula pa hanggang ngayon, tinitindigan ko, isa lang. Kailangan nating maayos ang problemang ito at isa lamang ang dapat mangyari. Malampasan natin ito at hindi magagawa lamang natin yan kapag natukoy natin kung sino ang pinakamalaking isda. Mukhang pasalungat nga po no? Di ba? Mukhang pasalungat nga. Mauhuli na eh. Sinira yung balisasa eh, di ba? At saka parang... Napampangan yung balisasa, alam mo ba yun? Parang... Mauhuli mo na yung isda eh. Bigla nag-time out. Akala mo yung pinatid niya yung... Di ba? At saka walang hearing, katagal-tagal. Yun pa. Pareho Senate Blue Ribbon tsaka ICI. Tinangka niya na mag-resign muna. Pagkatapos biglang nawala na. Isipin mo naman yung pagkatapos ni Gutesa, nag-resign, pagkatapos hindi na tumawag ng meeting. Tigil muna. At pagkatapos sasabihin niya ngayon, kinukuha ko uli. Teka muna. May maniniwala pa sa inyo. Resulta na po tayo ng ating Vox Populi. So ayun, mga kababayan, anong komento niyo dito sa sinabi ni Senador Marcoleta, no? So kayo ba, maniniwala pa kayo dito sa gaganaping hearing na hahawakan ulit ni Senador Lacson nitong darating na November 14, mga kababayan? Dahil sana noon pa talaga, mga kababayan, di na sana siya nag-resign. Bakit siya nag-resign? Tapos ngayon, kukunin niya ulit, di ba? Nakapagtataka talaga, mga kababayan. Sana noon pa tinuloy niya na para talagang
matukoy na kung sino yung pinakapunot dulo nitong ah, flood control scandal na ito. Hanggang ngayon mga kababayan, wala pa talagang nahuhuling malaking isda. Puro investigasyon. Kahit yung ICI, wala din kakwenta-kwenta. Walang nangyayari mga kababayan. So alam ko kayo, yung mga nanonood dito, yung iba ay nagagalit na rin sa investigasyon ngayon. At ang daming namamatay dahil dito sa proyekto na ito na walang napakinabangan. Lahat goes. Tulad ngayon ang nangyari sa Cebu. Talagang ang dami namatay mga kababayan at sa iba't ibang lugar pa. Tapos may darating pang malaking bagyo. Nako, matindi ito. So yun mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-share kung anong pahayag nyo dito sa sinabi ni Senador Marcoleta. Mahuhuli na daw sana yung malaking isda eh. Sinira pa yung balisasa. Di ba? Sayang mga kababayan. So mag-comment kayo, mag-like at mag-share sa ating video. Sa mga bago dyan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kababayan. Maraming salamat po.